Hello, Aries. Kamusta sa? So, yan. Di pa rin magaling yung hika ko. Sana kayo okay, no? Pero manage naman kasi under medication. Reading mo to, Aries, for September 15 to 21. Pero kahit kailan naman makarating sa'yo itong reading na ito ay timeless. Kung interesado ka sa private reading ko, basahin nyo na lang po yung mga nakasulat sa description. Ugaliin po ninyong magbasa. Lahat ng kailangan nyong malaman nandiyan po lagi sa description, sa details. Lagi po nilalagay yan dyan. Okay, diretso po kayo doon sa aking Blue Up official page. Yung may blue check, purple tea, nag-iisa lang yun ha. May blue check. Verified. Kapag walang blue check na purple tin, yun yung mga fake na gumagaya sa akin doon sa Blue Up. Okay? Hindi po ako mag-add friend sa inyo. Hindi ko po kayo ichichika, itchat. Kapag may mga ganun, yun yung mga fake na gumagaya sa akin. Etong reading na to, kunin nyo lang ano yung nagre-resonate sa inyo, ha? Dahil hindi naman ito private reading. So, kuha tayo ng one card each for planet, sign, and house. Kuha tayo ng isang house card, kuha tayo ng isang zodiac sign card, and kuha tayo ng isang planet card. That is for your astrology reading. Although, hindi naman talaga ako marunong ng astrology, guys. Wala akong alam about astrology. Sorry to disappoint you. So, unahin natin si Planet. Ang nakuha natin si Vesta. Hindi ko alam to eh. Try ko na lang yung best ko na makakuha ng interpretation dito sa cards. The goddess within your sacred spiritual center and quiet dignity. This is the aspect of you that is affected, no? Wait lang, tignan ko, ano bang meaning niya ni Vesta? Si Vesta, siya ay planet eh. Wait lang. Hindi ko kasi alam to, guys, ang tagal na sa akin itong deck na to, pero hindi ko naman kasi binabasa yung book. No? According to the guidebook, ito daw si Vesta. Sabi dito, yung current energy mo daw is focused on the part of you that is represented by Vesta. On the card, you see a goddess within a representation of the sun in a stained glass window. So, ayan na nga si Vesta. Oh, taray ng bangs. Ang sabi dito, the sun is the spiritual center. And si Vesta is siya yung pinaka-spiritual center mo. No? The fire of the divine within. At siya yung iyong perfect sacred spirit. So siya, kung ako i-interpret ko sa sarili ko, siya yung higher self mo. Yan, kung nagbabasa kayo ng, alam niyo yung mga about spirituality, no? Siya yung higher self mo. Okay? Sinasabi dito, itong card na to, you should withdraw to the sanctity and specialness inside and caress your aloneness. For when involvement with others has resulted in loss of connection of the soul's purpose. Si Vesta yung mag-a-assist sa'yo to, para sa iyong reconnection. And para mabalanse yung inner strength at saka yung service mo daw to others. Para magkaroon ka ng spiritual center, no? So, feeling ko lang parang ibig sabihin yan is finding your center. Magiging grounded and
ito yung higher self mo, yung evolved na ikaw. No? Kumbaga, sa spiritual aspect, ito yung, hindi ko masabing perfect, pero yung awakened na ikaw. No? Pwede ba ito ay spiritual awakening? Okay, ano pa dito sinasabi? Oh, sabi dito, si Vesta is about your comfort, confidence. This is a time ng evolution mo eh. Yung spiritual evolution para ma-attain mo yung higher highest self mo. Ewan ko, mahirap i-explain eh. May kinalaman siya sa iyong spiritual at saka sa sentro mo. Bilang ikaw as a person, spiritual, no? So, ang affected na area dito is your 10th house. 10th house, your achievements and status in the outside world. Tapos, ang iyong sign, ang influencing sign mo is Capricorn. The energy around you is serious, materialistic, and hardworking. It bestows shrewdness and cautious ambition. So, may kinalaman ito sa, ano mo eh, sa, bukod doon sa yung spiritual evolution, yung higher self is parang to me, parang may kinalaman din siya doon sa iyong reputation. Building a strong foundation sa sarili mo, personal growth, spiritual growth, finding your center, and ma-achieve mo yung iyong highest potential, ambition, no? Kasi parang may kinalaman ito sa kung ano yung mga bagay na gusto mong ma-achieve, yung status mo right now, and kung ano pa yung status na gusto mo pang marating in life. And this is how people see you, that you are a person na ambitious, na successful, no? So, nakikita, ang feeling ko dito parang ikaw ito, this week na nag-evolve ka, no? Spiritually, hindi lang yun, parang ibubuhos mo lahat yung effort mo, hard work mo, kasi meron kang talagang something na gusto, yung ang pinaka-ambition mo, gusto mong ma-achieve. No? So, nakikita ko na ito ay pagiging goal-oriented, pagiging hardworking na time para sa'yo, para lang ma-achieve mo itong specific goal mo or ambition mo. So, ewan ko. Sana na-explain ko ng maayos yan. Ano ang overall energy this week for you? Meron ka ditong Pentacles reversed, 5. Taurus energy. So, ito feeling ko pagsisikap mo na ibalik yung mga dapat mong ibalik para sa sarili mo. Especially, yung mga bagay na nawala sa'yo. Like time, money, no? So, ang nakikita ko, ang nafe-feel ko pala dito is kahit na magkaroon ka ng rejection sa buhay, is hindi ka titigil talaga kasi you have ambition eh. You have this specific goal na kahit na anong mangyari, madapa ka man, paulit-ulit, babangon ka lang, ma-reject ka man, no? Hindi yun, sa'yo hindi yun rason para pumigil ka dito sa iyong goal. So, nakikita ko, this is you regaining your strength, regaining whatever was lost sa iyo na sisikapin mong maibalik yun na babangon ka. Ito ay pagbangon energy to me.
no? Yun yung paaramdam ko ngayon. So, what is the unexpected? Unexpected, you have the High Priestess reversed. Okay, feeling ko rito sa High Priestess reversed mo is, meron kang something na, meron ditong something about spiritual talaga eh. Like parang there's something in you na maa-unlock, mag-i-evolve. No? And hindi mo yun i-expect na a certain situation, experience na makakapagpa-trigger sa'yo to unlock this potential of yours. Kasi di ba may binanggit ako dito about potential. So, yun na nga. Sabi ko, meron something dito na ma-unlock for you. Specific, spiritual, pero pwede rin hindi spiritual for some of you. Basta meron lang something dito like wisdom or kaalaman or something related sa spiritual na ma-unlock for you. And hindi mo ine-expect na etong pagkakaroon ng defeat or loss or whatever challenge ito na mararanasan mo, it will be the catalyst or it would become the key na makakapagpa-unlock sa'yo na itong sinasabi ko rito. Ano naman yung good stuff? Maganda mangyayari for you. Leo energy, strength card. Okay. So this is you evolving. This is you na maha-harness mo yung power mo through your weakness. No? So nakikita ko dito, ikaw ito na person na nag-evolve, na nag-evolve na and continuously evolving na maging best version of you. Diba yun yung sinasabi ko kanina rito? So medyo malalim tong reading mo, Aries. No? Pwedeng hindi lahat makarelate dito. Pero nakikita ko lang dito yung good stuff. You'll be able to surpass ano man itong mga pagdadaanan mo this week or pinagdadaanan mo lately. No, na you are in control. Kung dati hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo, ngayon stronger person ka na inside eh. Kasi itong si strength card is about inner strength. Hindi siya physical strength. And meron something dito about na yung weakness mo, kung dati weakness mo yun, na-convert mo siya into your strength. Sabi nga eh, meron akong nabasa eh, yung strength daw natin, our strength lies doon din mismo sa ating mga weaknesses. So, if all of us will be able to identify ano yung mga weaknesses natin na yan, para ma-convert natin siya into our strengths, di ba? So, yun naman yun. Ewan ko kung na-explain ko na maayos. So, sa financial mo, career, ganda, you have the Four of Wands. Four of Wands is stability. So, nakikita ko dito, for those na naghahanap kayo ng stability, naghahanap kayo ng job, mahahanap niyo yung stability na yan. No, masesecure nito. Ano ba? Nag-a-apply kayong trabaho, gahanap kayo ng stable na income, continuous. Pwedeng ito na yun. Pwedeng ito na yung stability na hinahanap mo sa buhay. Okay? So, pagdating sa financial mo, career, wala akong nakikita. Kung meron kang current job, no, ibig sabihin, wala akong nakikita na possible threat para maalis ka dyan sa trabaho mo. And nakikita ko na magiging stable yung pasok din ng financial mo. No, para sa akin, ito ay celebration, good news ito. So, anything na good news na maaaring mangyari, ma-receive mo related sa career, sa pera, yan yun.
Tignan natin when it comes to love life. When it comes to your love life, you have the Hierophant reverse, Taurus energy. By the way, mga signs na meron dito, meron kang Capricorn, Leo, Aries, Taurus. Si Hierophant reverse, okay, ang nafe-feel ko dito is, pwedeng iba, this is a sign na married na kayo. Pero ang nafe-feel ko kasi dito, parang gusto ninyong kumawala dito sa connection na to or marriage na to. Okay, meron akong, nung nakita ko siya, na-feel ko kagad na parang ayaw, you no longer want to stay. Parang ganun. Ayaw nyo nang matali. Or pwedeng this is a sign na umaatras na kayo kung meron mang kasalan or mas malalim na commitment, engagement, no? Whether ikaw yung umaatras o yung person mo. Okay? Or parang nasisense ko you no longer have faith or belief dito sa inyong relationship or dito sa person na to. Parang nawalan ka ng, parang alam mo yung something na nasira yung image, nawalan ka na ng gana, confidence. Okay, yun yung na-feel ko eh. Whether ikaw yung nakaka-feel nun o yung person mo. So, ang nakikita ko dito is rebellious energy, someone na, limbawa, wala namang magawa yung person na yan para umalis dun sa connection, sa relationship or marriage. Parang ang ginagawa na lang niya is, nagre-rebelde. Ginagawa na lang niya yung gusto niya. Tama man, mali yan, lumalabag man dun sa code ng marriage or dun sa relationship is, wala na siyang pake. Okay? Gagawin niya yung gusto niyang gawin, gagawin niya yung pinaniniwalaan niya. Parang ganun yung nafe-feel ko na kind of rebellious energy. Kasi, pwedeng hindi rin kasi ganun kadali para umalis dito, especially kung marriage ito. Okay? Parang wala na eh, unruly na eh. Wala nang rules ba? Parang ganun. Nawala na yung respect, nawala na yung pagiging sagrado, yung rules dito sa relationship na to, kasal man kayo, hindi. Yun yung nafe-feel ko na energy. Okay? So, kuha tayo ng ano pa ibang paparating sa inyo. Cards. Wala iba pang cards. You have Vine. Seek out information that will help you. Para sa akin, ito ay sariling sikap, research. Ikaw mismo yung magsi-seek out ng kung ano yung kinakailangan mo para dyan sa sitwasyon mo. Kumbaga, it will not come to you. Ikaw ang kikilos. Ikaw ang maghahanap niyan. Diskarte o kung ano man. Mule. This is someone na is stubborn, unwilling to change. Tao man ito. Nakaka-deal mo or situation. Pag situation, this is a situation na mahirap ng baguhin. Tao, ganun din. Tao na nakasanayan niya na yan, tigas na ng ulo niya, no? Hindi open-minded. Ayaw mag-improve. Ayaw magbago. Meron iba dito kalungkutan or tears. Ano man itong makakapag maaaring magdala sa iyo ng tears or sorrow. Time to act daw. Lumitaw layo, no? O, diba, sabi ko nga, hindi ko usang lalapit sa iyo yung kailangan mo eh. Kailangan mo mag-take action. Okay, so yan yung mga energies na na-pick up natin dito sa iyong reading, Aries. Thank you so much for watching, dropping by. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care. God bless. Babush.